Hello mga meses! Kailangan natin ng 2 taling kangkong mga meses ko. And then, kanina mga meses ko, ito yung nabili ko lang sa tindahan, 3 balot sa isang-isa. At syempre mga meses ko, kailangan din natin ng 2 itlog. At pagkatapos nga yan mga meses ko, syempre kailangan din natin ng 1 boteng mantika, tapos 2 kamaris, bawang at sibuyas mga meses ko. Kailangan natin yan mga meses. At pagkatapos nga syempre mga meses ko, kailangan din natin ng mga seasonings. At saka syempre kailangan din natin ng paminta. Unang gagawin natin mga meses ko, syempre yung mga kangkong. Himayin natin mga meses ko, itatabi natin yung mga dahon. Kasi mga meses ko, sa pagkakataong ito ay kailangan lang natin yung tangkay ng kangkong mga meses. At yung mga dahon niya mga meses ko, itatabi nga lang muna natin kasi pwede pa natin itong ilagay sa sinigang o di kaya sa mga adobong kangkong, ganyan. In short mga meses ko, marami pa tayong pwede paggamitan dito sa dahon. Kaya wag natin itatapon mga meses ko, itatabi lang natin. Pwede nyo rin ito ipang negosyo mga meses ko, wala pong 100 pesos mga meses. Magkano lang naman yung isang tali ng kangkong? 10 piso. Wala kayong itatapon mga meses ko kasi ang buong tangkay mga meses ko ay magagamit natin. Kaya syempre kailangan natin ayusin. Ayan na nga ang nangyari mga meses ko, napag-iwalay-hiwalay na nga natin sila lahat. Tapos yan mga meses ko, syempre kailangan natin hugasan yung mga tangkay. Hindi pwedeng hindi hugasan mga meses ko. Kailangan nga mga meses ko ay naku po, maayos sa paghuhugas natin sa mga tangkay mga meses. Kasi syempre tayo rin naman ang kakain yan. Tapos nga nating hugasan nga mga meses ko, syempre kailangan na natin siyang hiwain. Ganyan ang paghihiwa mga meses ko ha. Kailangan yung manliliit siya tsaka maninipis. Sa 2 tangkay na kangkong mga meses ko, sobrang dami na nating magagawa. Mas okay kasi mga meses ko yung mga maninipis at saka maliliit na mga paghihiwa nyo. Syempre para maganda ang kalalabasan ng ating crispy kangkong. Ipagpapatong-patong nyo lang yung mga kangkong mga meses ko and then tsaka nyo siya i-chop-chop. Hiwa-hiwain ba mga meses ko? Ganun. Syempre mga meses ko, kailangan ayusin nga natin ang paghuhugas. Syempre para walang masayang na tangkay ng kangkong. Para lahat ay ating magagayat mga meses ko, hindi natin matatapon yung mga tangkay. O mga meses ko, pwede nyo rin tong gawin. Kunwari magsisigang kayo ng baboy o di kaya basta gagamit kayo ng kangkong, wag nyo itatapon yung tangkay mga meses ko dahil pwede nyo tong gawin. Meron na kayong sabaw na ulam mga meses ko, meron pa kayong pirito. Masakit nga lang sa kamay nga lang mga meses ko nga pag nagdigagaya. Pero worth it naman mga meses ko pagka natapos naman ang paggagayat natin. Dahil nga mga meses ko, nako po, napakasarap talaga na itong ating lulutuin na crispy kangkong mga meses. Pagkatapos ko ang gayatin nga yung mga kangkong mga meses ko, ay syempre sinunod ko naman dyan yung bawang at sibuyas. Ganon din ang paggagayat sa sibuyas tsaka bawang mga meses ko. Syempre kailangan ay pinong-pino. Bakit nga ba pino ang sinasabi ni meses? Syempre mga meses ko, para pagka bata ang kakain mga meses ko, syempre hindi nga sila aayaw mga meses ko. At saka syempre makakain sila ng bawang at saka sibuyas mga meses. At saka mga meses ko, kahit bata, naku po, talagang kakain nito mga meses ko. Kasi nga sobrang sarap talaga nito. Nung natapos ko na nga gayatin yung sibuyas mga meses ko, nagkanda iyak-iyak pa nga ako dyan. Syempre sinunod na nga natin yung bawang. Same lang din ang paghihiwa mga meses ko, kailangan ngayon ay maliliit lang din. Hindi kaya mga meses ko, pag nga sinisipag nga kayo maggayat, syempre yung pinong-pino. Para nga syempre mga meses ko, ayun nga, uulitin ko na naman para nga hindi nga makita ng mga chikiting bagets natin. At para makakain din sila ng mga ganitong gulay mga meses ko. Pagkatapos nga natin hiwain mga meses ko, syempre sasama lang natin siya dito nga sa sibuyas. Pagkatapos nga niyan, syempre mga meses ko, ito naman kamatis ang ating hihiwain. Tatanggalin natin mga meses ko, yung ano niya, parang mga buto-buto na ganyan. Ayan, tatanggalin natin mga meses ko para nga hindi nga siya magbasa-basa. I-set aside lang natin mga meses ko. Ayan, iniwa ko lang sa gitna tapos tinanggal ko nga yung mga parang buto-buto niya. Yan parang mga mabasa-basa na yan. Tinanggal ko lang yan mga meses. Dito naman sa kamatis mga meses ko, depende sa inyo kung paano nyo hihiwain yung kamatis. Ako kasi hindi ko na niliitan ng hiwa. Basta gusto ko kasi yung nakikita siya dun sa crispy kangkong natin mga meses ko. Ganyan na nga lang nga yung paghihiwa ko nga mga meses. Syempre parang kitang-kita nga siya. 2 peraso lang ang ginamit ko mga meses ko kasi 2 kangkong lang din naman yung ginamit natin. Kaya nga natapos nyo nang hiwain nga yung mga kamatis nga mga meses ko, syempre wag nyo siyang ihahalo dun sa bawang at sibuyas mga meses. Dito lang siya sa may bandang gilid nyo ilalagay. Pagkatapos natin hiwain ang lahat na kailangan hiwain mga meses ko, syempre ito naman at imimix na nga natin nga sila lahat. Una nga natin ilalagay sa mixing bowl mga meses ko, syempre yung mga kangkong. Pagkatapos nga niyan, syempre mga meses ko, lahat nga ng harina natin biniling 3 balot mga meses ko, syempre isasama natin siya dito. Ipagsasama-sama muna natin lahat ng ingredients mga meses ko bago nga natin nga siya haluin.
Pag nailagay na nga natin nga mga meses ko nga lahat nga ng harina, syempre susunod naman natin ilagay yung bawang at saka sibuyas mga meses. Pagkatapos nga niyan, syempre mga meses ko ilalagay na nga natin din yung dalawang itlog. Pagkatapos nga natin ilagay yung dalawang itlog mga meses ko, syempre ilalagyan nga natin siya ng paminta at saka syempre yung seasoning niya. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting asin mga meses ko, syempre pampalasa din yun. Ganyan lang ang gagawin nyo mga meses ko. Ayan, i-mix-mix nyo lang siya. Tapos ipipisat-pisatin nyo siya mga meses ko hanggang nga syempre para siyang lumapot-lapot ng tignan. Parang style hot cake mix mga meses ko pagka nagagawa nga tayo ng waffle. Ayan, ganyan siya mga meses ko. Kailangan ganyan niyang consistency niya bago nyo siya ilagay yung mga kamatis mga meses ha. Hinalo-halo pa nga dyan nga ni meses nyo. Syempre para nga ayos na ayos nga yung pagkakahalo niya. Pagkatapos ko ang haluin mga meses ko, nung ganun na nga talaga yung consistency niya, ayan nilagay ko na nga yung kamatis mga meses. Bakit hindi ka agad nilagay ni meses nyo yung kamatis? Dahil nga mga meses ko, pagka nga nilagay nga natin nga kaagad nga yung kamatis, madudurog nga siya. Inilagay ko na nga yung kawali mga meses ko, syempre nilagyan ko na nga rin nga ng mantika. Yung isang boteng mantika mga meses ko, siguro mga 3/4 ang nagamit ko doon. Nung mainit na nga yung mantika mga meses ko, syempre nilagay ko na nga yung ating crispy kangkong. Kailangan nga mga meses ko, pagka nga ilalagay nyo na nga siya nga sa mantika, kailangan na ilalapat nyo siya mga meses. Kasi nga syempre mas maganda nga yung parang plat na plat siya pagka naprito. At saka bakit pa plat mga meses ko? Syempre para nga ay lahat nga ay mapiprito mga meses. Kasi diba yung iba pagka nga mataba nga ang gawa ay hindi nga mapiprito lahat. Yung sa bandang gitna mga meses ko, ang mangyayari niyan ay hindi nga mapiprito nga maigi. Parang ano pa siya, hilaw. Pagka kunwari ma-brown-brown na yung gilid-gilid niya mga meses ko, ay pwede nyo na nga siyang baliktarin. Wag naman yung sobrang brown na kasi nga hindi na masarap yun mga meses ko kundi mapait na. Tsaka nga mga meses ko, madali lang naman siya iprito kaya syempre hindi nyo siya pwede iwan. Bakit nga ba malalaki nga ba yung gawa ni meses nyo? Syempre mga meses ko, kasi nga lutong bahay lang naman ito. Pwede kayo mag-costing mga meses ko kung ititinda nyo nga siya. As far as I know mga meses ko, wala pa ako nakikita nagtitindang ganito. Wow, napa-English yung meses nyo tuloy. Ito ko na nga niluto nga mga meses ko nga sa diuling nga namin. Syempre alam nyo na, dun sa electrical namin na stove mga meses ko, naku po, may electrical din ang aking buhok. At saka mga meses ko, kaya nga malalaki nga din nga ang gawa ko dyan. Syempre mga meses ko, parang nga hindi nga mabibitin pag nga kumain. Alam nyo naman si meses nyo, pagka nga kumakain, ako po, kailangan ay hindi nabibitin. Alam ko mga meses ko, parang times 2 ang magiging tubo nyo dito. Kasi nga napakakonti nga lang nga ng kanyang puhunan. Tapos syempre ang tubo nyo ay magiging malaki. Pagkatapos ko nga piprito mga meses ko, ayan ang kalalabasan niya. Ang ating crispy kangkong. Wow, sobrang sarap mga meses ko. Tara, kain tayo. Mas maganda to, mas masarap mga meses ko pagka nga mainit pa nga siya. O diba mga meses ko, sobrang sarap nga ng kain nga namin. Pwedeng suka or ketchup ang sausawan nyo dito mga meses. O ano pang hinihintay nyo, gumawa na rin kayo. O siya, alam nyo na, hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!